Buwan ng wika, wikang mapagpalaya. Hi guys, I'm back and welcome na naman sa ating YouTube channel para gumawa ng panibagong poster making content. At syempre, hindi naman tayo basta-basta gumagawa ng content na hindi nire-request ng mga ating followers. At syempre, yung mga in or patok na tema sa buwan na ito. So since nga na buwan ng August, syempre ang tema ng mga poster making ngayon ay about sa buwan ng wika. So ayan, bago tayo magsimula, basahin muna natin yung mga comment, no, kung bakit tayo magagawa ng mga poster na about dito sa tema na to, no. So umpisahan na natin. Sabi ni Paula Vergara, about sa wika po. Sabi naman ni BBRN, boss, about sa buwan ng wika po. Sabi ni David, kuya pa-help naman ako, may poster kasi kami this coming Friday. Baka may alam ka sa tema namin, wikang mapagpalaya. Sabi ni Negro Penduko 4844, idol, kung ayos lang po sa inyo kung buwan ng wika, wikang mapagpalaya sana next. Eto sabi ni, Koreano, di ko mabasa. Kuya, pa-help po ako sa Filipino, wikang mapagpalaya poster po sana. Sabi naman ni Marvin Antonio, boss, sasali kasi ako sa poster making about buwan ng wika, pwede po ba makahingi ng ideas? At yun nga, no, nabasa na natin yung mga requested comment, requested team poster, no, ng mga followers natin, no. At hindi lang yan yung mga yun, no, marami pa sila at hindi ko na mention dito, no, pero marami pa sila at meron pa ulit ng mga nagko-comment puro about sa buwan ng wika, no. So sa next ko na lang na video kayo i-shoutout, no. So ayan, umpisahan na natin. Bali itong poster making na ginagawa natin hindi ko na pinakita yung kung paano natin sketch, no, tsaka paano natin binuo yung poster, no. Bali rekta na kagad tayo sa outlining process na ating ginagawa, no. So ayan, syempre gamit tayo ng mga marker. Meron akong ginagamit na dalawang uri ng marker, no. So yan yung pentel, ayan, yung fine pentel na, tapos meron din tayo yung pentel na manipis, pentel pen, no? So pero kung hindi kayo sanay, kung okay lang naman na hindi kayo sanay gumamit ng pentel, much better na din, no, para hindi nyo nababalikan pag once na nagkulay na kayo ng oil pastel, no. Pwede naman yun, tapos gamitan nyo na lang ng black oil pastel para pang outline. Pero sa akin, syempre, mas bet ko yung gumagamit ng pentel pen o ng marker, no. Tsaka yung paggamit pala ng pentel or marker is once nakabisado mo na yung pagkukulay, no, yung process ng pagkukulay, kung malinis ka na magkulay, maayos ka na magkulay, wala nang lagpas-lagpas, o kaya alam mo na yung proper shading na paggamit ng oil pastel, ayan, mas mapapabilis ka at hindi ka na mahihirapan kapag once na nag-apply ka ng marker. So ayan, balik tayo sa poster na ginagawa natin. Nag-centerpiece tayo ng word na wika. So ayan, nakikita nyo, diba? Kasi dyan nakafocus yung poster team natin, no? Yung pinaka-tema ng poster na ginagawa natin. Tapos syempre, tumutukoy nga sa pagpapalaya o pagpapalawak o pagpapalaganap ng salita natin. Ano ba yung wikang ginagamit natin? No, sa Pilipinas kasi marami tayong wika, no, iba't iba, no, pero yung syempre yung pinakakilala o yung pambansang wika na ginagamit ng Pilipino kahit saang panig ng ating bansa yung Tagalog, no. Pero syempre marami pa rin tayong iba't ibang wika tulad ng mga Kapampangan, mga Cebuano, mga Bisaya, yan. Marami, iba't iba yung ginagamit natin, no. Pero syempre yun nga, yung pinaka-centralized na wika na ginagamit is yung Tagalog. Tsaka spread out na yan, no, kahit sa ibang bansa pa. So ayun nga, no, dito nga sa poster natin ay gumamit tayo ng simbolismo ng tao, no, isang Pilipino. Pero depende sa inyo yan kung ano yung gagamitin nyo, no. Pwede babae o matanda o bata o kahit ano pa man, lola, lolo o kahit anong kasarian, no, pwedeng gamitin nyo. Pero syempre sa akin, gumamit ako ng Pinoy. Syempre, proud to be Pinoy, At saka yung gahan gesture niya ay nagpapakita na para siyang may inaabot, may ibinibigay o may pinapakawalan, no. So ayan, diba? Syempre tumutukoy nga din sa tema natin na hindi ka mapagpalaya, kaya ganyan yung ginawa ko, ginuhit ko at nilagay ko sa centerpiece, no, yung kamay niya, no.
Tapos syempre, hindi mawawala yung mga scroll, yung kalatas, tapos yan, yung pluma na ginagamit na pansulat nung unang panahon no, ng ating mga ninunong Pilipino. No? Wow! So, yung gamit nila, bali yung pluma na yan, gawa yan sa sa balahibo ng manok, no? O ng ibon, something na gano'n. Tapos sinasawsaw siya sa ink o sa tinta. Tapos yun yung pinansusulat dun sa mga kalatas. Dati kasi kalatas pa wala pang mga papel-papel na kung ano-ano no? Iba-iba, hindi tulad ngayon, no? Pero dati kalatas yung ginagamit. Tsaka masyadong sagrado yung mga liham. Kaya kailangan nakarolyo siya, no? Para hindi kumalat. Tapos syempre, yun nga yung naggawing tayo ng kalapate, no? Na sumisimbolo sa kalayaan, no? Tsaka sa pagiging malinis, no? Tapos syempre, yun nga yung may hawla, makikita nyo naman, nakabukas yung pinto, na sumasagisag na nakalaya na, no? O napakawalan na, no? Tapos syempre, hindi mawawala. Ayan, napakasimple lang. Kawayan, syempre, yun nga, no? Saan ba makikita yung mga kawayan? Maraming kawayan, no? Syempre sa Pilipinas, yun yung ginamit kong division, no? Makikita nyo, no? Yun yung naging divider natin. Tapos yan, syempre sa modern era, yung process ng pagpalaganap ng ating wika, yung social media, no? Syempre, ayan, gumamit tayo ng mga simbolismo na makikita sa ating social media, no? Ayan, yung YouTube, yung Facebook, yung TikTok, ayan. Mas mabilis nating napapalawak yung ating lingwahe, no? Tapos syempre hindi mawawala yung sumunod na column is yung mga alibata, no? Yung mga katatubong wika, no? Tapos yung mga letra, ayan, katatubong letra. Tapos syempre yung abakada, ayan, makikita nyo rin A, B, K, di ba? Abakada sa English, ABCD sa Tagalog, abakada, yun. Syempre ginamit rin natin yan, no? Yan yung pinaka primary na ginagamit natin mga letters, no? Tapos syempre hindi lang naman sa pagsasalita o yung pakikipagpalitan ng komunikasyon, yung way para mapalaganap yung natin, no? Yung papalaganap yung lengguwahe natin, no? Tsaka yun nga pala, no? Yung wikang Tagalog yung pinaka main na natin, na wika, no? Na ginagamit sa ating bansa. Pero meron din yung mga Bisayan, syempre yung mga Cebuano, pero yung sa atin is Tagalog lang talaga. So ayan, di ba? Nakikita nyo may mga nota. So, saan ba magagaling yung mga talento ng mga Pinoy, no? Siyempre, kilala tayo sa pagiging magaling ng mga awit, no? At siyempre nga, no, since nga nauuso yung mga P-pop, ayan, lalong lumalawak yung natin, yung lingwahe natin, no? Maraming nagkakagusto o nagiging, nakakuha ng atensyon. O ng pukaw ng atensyon sa ibang bansa, kung ano ba yung mga sinasabi ng mga singer natin. So, yan, marami na rin nag-aaral, no, ng mga taga-ibang bansa ng ating lingwahe, no? So natutuwa sila na yun pala yung kahulugan nun, no? Tapos yun, natutuwa sila. Tapos pansin nyo nga na marami ng YouTuber o yung mga content creator na taga-ibang bansa na nagpupunta sa Pilipinas, no? At syempre inaaral nila yung language na mayroon tayo, syempre para hindi naman sila parang outcast, no, sa Pinas, na may kipag-usap sila na kailangan may translator pa. Talagang inaaral nila yung iba nga nag-i-stay pa dito sa Pinas, no. So ayan yung coloring process natin, gumamit tayo ng mga neon colors, no. Neon colors o something na matitingkad na makaka-attract sa mata ng mga nanonood o ng judges kung once nasasali kayo sa isang poster making. So ayan, nakikita nyo, natapos na yung poster na ginawa natin at ito yung result. Kung umabot kayo sa video na to, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at mag-comment pa kayo ng iba't ibang tema na pwede natin gawin. So ayan, nakikita nyo naman na napakaganda ng ating natapos na poster, no. By the way, nga pala, no, malapit na tayong mag 1K subscribers sa YouTube. Patulong naman, pa 1K na rin para ma-monetize na rin. Yun lang, maraming salamat sa panonood ng video. Kita-kita ulit tayo sa next video. So, yun lang. Thank you and God bless.